na gagamitin nila si Trillanes, and now Loca Trillanes, active na active siya, and ngayon si Las Cañas. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naku po, nakuha na naman ng bagong source itong si Maharlika na tuloy umano yung pagligwak kay Vice President Sara Duterte. At itong mga pronouncement umano ni Pangulong Marcos patungkol sa ICC, abay mukhang taliwas umano sa mga nangyayari ngayon dahil pinapasok na sa Malacanang at binigyan ng importansya itong UN official na dumating sa ating bansa at ang kanyang pakay umano mga kababayan po natin ay itong patungkol sa issue ng ICC at malapit na nga umano ilabas itong warrant of arrest laban sa ating Pangulo at posibleng masama itong si Vice President Sara at dalawang senador po natin. So walang iba, itong si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa mga kababayan po natin at isa sa ginagamit umano ay itong si Las Cañas. Matandaan po natin na itong mga allegation ni Las Cañas ay umano'y mga business, walang katotohanan at walang credibility. Ngunit ayon sa kay Trillanes, ito umano ay may credibility. At sino yung nasa likod nito? Ang tinutukoy po nila mga kababayan po natin ay walang iba kundi si Romualdez at itong si Lisa Marcos umano mga kababayan po natin ang nasa likod sa paglutang ni Las Cañas. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin? So far wala pang sagot yung Malacanang patungkol sa mga allegation ni Maharlika kung si Las Cañas nga ba ay pinalutang dahil sa mga allegation naman ni dating Pangulong Digong kay Pangulong Marcos na umano ay gumagamit ito ng pulburon at doon nga ay bumingo si Maharlika sa kanyang mga allegation nung sinabi rin ni dating Pangulong Digong ang paggamit ng pulburon umano ng ating Pangulo. Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo na po yan mga kababayan po natin. Pero ito po ang bagong pasabog ni Maharlika at pakinggan po natin. Kahapon dyan sa Pilipinas ay pinapasok na ni Ahas, okay? Ang ICC na si Irene Khan kung saan ay tinanggap ni Bersamin. Itong usapin na ito ay na-i-vlog ko na ito sa inyo December or November, I think December last year, na ito talaga yung plano ni Lisa. Okay? Ito talaga yung plano nung hindi pa napapabagsak. I mean, hindi pa nasususpend ang SMNI, hindi pa natatanggal yung Facebook page ko, yung dati, Maharlika Boljakera, yung dalawang Facebook page ko na disable. Kinuwento ko na dito sa inyo. Actually, inulat ko na sa inyo mga kababayan na gagamitin nila si Trillanes, and now Loca Trillanes, active na active siya. And ngayon, si Las Cañas na nire-recycle yung mga issue, yung mga lumang issue na pinagbibintang nila kay Pangulong Duterte, and now ay dinamay na nga si Sara. Okay, umpisa natin dito yung ICC na ngayon ay actually umuwi na yata, di ba? Umuwi na yata ngayong araw na ito. Tulo talaga ng lahat ng laban natin dito ay yung acting president, okay, na asawa ni Kuting. Siya talaga ang punot dulo ng lahat dahil nga gusto niyang manatili ang kanyang pamilya sa pwesto for 3 terms. Naibukailan naman na yan ni Senator Amy, di ba? Doon sa pagpupush nila ng ICC na yan. But anyway, ng ICC ng People's Initiative. So itong ICC na ito na kung saan ay tinanggap ni Bersamin sa Malacanang, mga kababayan, utos ni Smugs yan. Bakit kamo? Hindi makakapasok ang ICC o kahit sino, kahit mga ex ni Kuting. Ito kailangan nyo malaman. Hindi makakapasok ang sinuman sa Malacanang. Okay? Sa Malacanang, kahit kaklase ni Marcos Jr., hinarangan ni Lisa. Ganyan kabalahura, ganyan po kadugyot ang babaeng yan. Walang makakapasok sa Malacanang na akala niya, pagmamayari niya, akala niya, palasyo niya. Okay? Akala nila sa kanila hanggat walang go signal ni Lisa. So sa makatuwid, mga kababayan, itong pagpasok ng Irene Khan, okay, dyan sa Malacanang at tinanggap ni Bersamin na kesyo straightforward or, mas madibdiban ang kanilang pag-uusap,
ayon sa, sa pinahayag nila diyan sa mga media, sabi ko nga, basbas lahat ni Lisa 'yan. Imagine you open your mind, mga darling, mga palangga, lalo yung mga men in uniform, 'no? Kung totoo ang sinasabi ni Marcos Jr., ni Kuting ng Norte, ni Polboronic, yung Addictus Benedictus ng Polboron, na sinasabi niya 'pag ini-interview siya ng media na inihingi ang kanyang opinyon yung pagpasok ng ICC. Ano ang sinasabi niya? "Oh, 100 times ko na yan sinasabi. It's 100 time na hindi natin dapat ina-allow itong mga ICC. Okay, ang ICC dahil tayo ay may sariling soberenya, that's BS. Kung hindi niya ina-allow, makakapasok palangga ang ICC sa loob ng Malacanang kung walang basbas ni Kuting. Hindi naman si Bersamin lang ang, magdedesisyon. Si Liza ang may desisyon ng lahat. So, kung liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, ang kalaban talaga ng bayan, paulit-ulit ko, kaya hindi ako magsasawa na araw-araw sasabihin ko, ay ang ahas na ito at saka si Kuting. So, tinignan Ano yung mga kababayan po natin, interrupt natin si Maharlika, no? Itong si Irene Can na pumasok, mga kababayan po natin, itong UN rapporteur ba ito, mga kababayan po natin, abay, bakit binibigyan nila ng halaga itong personalidad na ito, mga kababayan po natin, na patuloy na nakikialam sa ating bansa? Imagine mo yung ang kanyang kagustuhan, nagre-request sa ating gobyerno na ang NTF-ELCAC ay i-abolish, which is ito po yung talagang dumurog sa mga makakaliwa. Tingnan mo napulbos, naubos sila humina sila, talagang humina, halos naubos ang kanilang armed struggle, mga kababayan po natin, dahil sa NTF-ELCAC. Plus natulungan pa ang ilang mga maliliit na barangay na malayo talaga, mga kababayan po natin, na halos hindi na napapansin ng ating gobyerno, mga maliliit na barangay na napakaliblib, na halos hindi mapuntahan ng mga politiko po natin. Pero dahil sa NTF-ELCAC, nabigyan sila ng pansin at napaganda ang kanilang lugar. May mga proyekto na binibigyan ng road to market, binibigyan sila ng mga ayuda, binibigyan sila ng educational parang orientation nito mga miyembro ng NTF-ELCAC, mga kababayan po natin. At sabay pinapaintindi sa kanila kung ano nga ba ang kagandahan nitong NTF-ELCAC, ano yung purpose ng ating gobyerno, at bakit hindi sila makikialyansa sa mga makakaliwa. Ngayon, ang gusto nitong taga-UN, mga kababayan po natin, ay i-abolish. So bakit po natin susundin itong mga puti na ito na tayo naman ang nakakaalam kung anong nangyayari sa ating bansa, kung anong karapat-dapat? Napaka-effective po nitong NTF-ELCAC na create during the administration ni Pangulong Digong. So ngayon gustong ipa-abolish at mukhang binibigyang halaga ng ating administrasyong Marcos, mga kababayan po natin. So hindi naman tayo kagaya ng mga Afrika na mahina ang kanilang gobyerno. So tayo po, napakaganda pa rin ang ating gobyerno. Napakaganda ng ating justice system. Tapos ito na, i-abolish ang NTF-ELCAC, which is ito. Kung ma-abolish, lalong lalakas na naman itong mga grupong makakaliwa, grupong rebelde, mga kababayan po natin. Tapos nakikialam pa sa umano'y extrajudicial killing, pero walang kaso na final sa ating bansa. Doon nila final sa international. So, ibig sabihin, useless na lang pala itong ating Department of Justice kung ICC naman yung maghuhusga sa ilang inaakusahan, lalo na itong Pangulo natin, itong Vice Presidente po natin, itong dalawang senador po natin. Nakahayaan ba natin na papakialaman po tayo nitong mga puti? Sino itong si Irene Can na ito, mga kababayan po natin, tapos pinapasok pa sa Malacanang, ni-entertain pa. So parang nakakadismaya para sa ating mga ordinaryong Pilipino na parang kinokontrol po tayo nitong makakaliwa at kinokontrol po nitong mga puti ang ating administrasyong Marcos po, mga kababayan po natin. Yan po sa akin ay opinion lang. Either totoo man yan o hindi, yan kasi yung aking nakikita, yan po yung aking personal na opinion, mga kababayan po natin. So kayo po, kung ano man ang inyong opinion, abay pwede po kayong magkomento dyan para malaman po natin at malaman din ng ating mga kababayan kung ano po yung sentimento, opinion sa loobin ng bawat isa sa atin. Magiging positive man ito, negative man ito, pabor kayo sa akin, kontra kayo, pabor kayo kay Maharlika,
So, wini-welcome po natin ang bawat komento, mga kababayan. Natin, sino ba itong, di ba, nung December, sinabi ko na may pumasok na, okay, December, okay, tingnan natin. Yan yung unang pumasok eh. Okay? So, yung unang pumasok. Ngayon, pinayagan niyang DOJ. Alright? Okay? Pinayagan niya ni DOJ, ng Department of Justice. Pinayagan nila. Speaking of DOJ pala, mga kababayan po natin, mukhang hindi na nagpapakita ngayon, ano? Itong si Secretary Boyeng Remulla, nakita lang po natin one time doon sa naging parang programa ng DCRH. So, nagpakita siya kasama itong Senator JB. Pero parang nawala na naman po, mga kababayan po natin. Kamusta na kaya si Boyeng, ano? Speaking of Boyeng. Yan, kasi yan po talaga yung utos ni Liza Smugs. Actually nga, may mga information nga ako dito, ebidensya na hindi na natin pwede ipakita kasi madidetect nila kung sino ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Na pinapasok na talaga yan ni Lisa. Lisa lahat ang may gawa niyan. So ngayon, itong bago ngayon na in-entertain nila diyan sa Malacanang, ito si Irene Khan. Ano ba ang ano niyan? Ano ba ang role niyan? Okay, binasa natin yung kanyang pagkakakilanlan. Sino siya? Irene Khan is a Bangladeshi lawyer appointed as of August 2020 to be the United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression. Bakit ang issue ngayon nitong Irene Khan na ito is about yung mga war on drugs. Okay, yung mga biktima, yung mga na tsugi daw, okay, na tsugi no panahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun ang tinututukan niya at nabasa ko na pinapakancel niya, inuutusan niya ang bansang Pilipinas, inuutusan niya si Lisa actually, na totally i-abolish ang NTF-ELCAC na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi na ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita nyo naman dyan sa Congress. Magkakakampihan sila Castro. Sino pa nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong si Pangulong Duterte, former na siya eh. So, sino ba ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaloslos? Dapat nga tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwakan ng inang gobyernong ito. O katulad ng SMNI. 'Di ba na si Doc Lorraine at saka si Ka Eric, 'di ba nagginipit diyan ng mga buwakan ng inang kongresista. Yan dapat ang tutukan niya. Well, anyway, Shina Kamura, thank you. So, anyway, wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na nga tayo diyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trillanes ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga magsusumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga sa mga mga kitilan doon sa Davao. See, lahat ng sininform ko po sa inyo ay bumingo tayo lahat dito. Kumbaga, bumingo o naging balita. So, yan yung issue dyan. Okay? So, itong ICC na ito, pakana lahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito. Alright? Jessie Lacuata, okay? Uto-uto si Trillanes. Kita mo naman yan si Trillanes. Okay? Nabolja ko yan, harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan. So yan po ang allegation ni Maharlika na umano'y itong paglabas din ngayon nitong si Las Cañas ay umano'y pakana ni Tambi or itong tinatawag nilang si House Speaker Martin Romualdez at itong si Madam FL, mga kababayan po natin. So gaano kaya ito katotoo? Kasi mukhang timing mga kababayan po natin sa pagsalita ni dating Pangulong Digong na umano'y may gumagamit ng pulburon, umano'y adik ang ating Pangulo. So agad lumabas itong si Las Cañas at nagsasabi patungkol sa umano'y hitman siya ng dating Pangulong Digong sa Davao at inulit niya yung kanyang mga allegation na ayon nga kay Senador Ping Lacson, ito umano ay walang credibility at fake
itong witness na itong si Las Cañas. So actually mga kababayan po natin, nabanggit din ni Maharlika na umano itong si Trillanes ang nagpupundo rito. Pero hindi umano si Trillanes talaga mga kababayan po natin. Baga itong si Trillanes ay ano lang siya, middleman. Ang una daw na pupundo rito kay Las Cañas ay itong mga dilawan na nasa Amerika at kasama ito umanong si Dilima. Ngunit ang sabi nga ni Guillermino Barrido, itong babae na dating binayaran din ni Trillanes para magsalita laban kay Pangulong Digong, testigo sa ICC na kalaunan ay bumaliktad din dahil binayaran lang siya umano, ilan yun, magkailang milyon ang binayad sa kanya para magsalita laban kay dating Pangulong Digong. At dito mga kababayan po natin, kinumpirma din ni Madam Barrido na umano'y itong si Las Cañas ay mismo nakasama niya mga kababayan po natin at mismo sa isang kumbento pa sila nag-meeting patungkol sa kanilang pagsalita ng fake laban kay dating Pangulong Digong. Nakita po natin ang drama nito ni Las Cañas. Kaya nga nagtago ito mga kababayan po natin dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang ginawang paninira kay dating Pangulong Digong. So ngayon, sa kanyang paglabas ay ginagamit na naman at dinadawit na itong si Vice President Sara, sinasama na rin si Pulong sa umano'y DDS or Davao Death Squad na pinamumunuan umano ng dating Pangulo. So mga kababayan po natin, ang ayaw lang natin kasi binibigyan ng importansya ng media, in-interview at mukhang malinaw na ito ay parte ng paninira at demolition job laban sa ating Vice President. At kung sakali man, mga kababayan po natin, na maglabas umano ng warrant of arrest itong ICC laban sa dating Pangulo at sa ating Vice President at sa dalawang senador nga, itong Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, ang sabi naman ay hindi naman umano makikipag-cooperate ang ating gobyerno. So, paano nila pa-implement yan? Dahil hindi naman umano magbibigay ng support ang ating gobyerno. So sana po mga kababayan po natin, totoo yan, papanindigan yan ni Pangulong Marcos ang kanyang sinabi kahit pa may mga negatibo ng sinabi itong si dating Pangulong Digong. So hanggang kailan din kaya ang gulong ito kay dating Pangulong Digong at kay Pangulong Marcos? Tigil ba ito? Sino ang papara o sino yung titigil sa pagsasagot? Either si Pangulong Marcos o si Pangulong Digong. So yan po ang isa sa ating dapat pakaabangan. At syempre, pakisubscribe, pag-follow dito kay Maharlika dahil nakuha po tayo ng mga advanced na impormasyon. Bago pa man lumabas sa media or bago pa man lumabas sa isang otoridad ang talagang mga impormasyon na dapat nating malaman, nakarating na dito kay Maharlika dahil napakalakas ang kanyang source. At mukhang buibinggo po ang ilan sa kanyang mga pasabog, mga kababayan po natin. Maniwala man kayo o hindi sa kanyang mga pasabog at sa ating mga opinion at analysis, nasa inyo na po. Ulitin po natin, libre po kayo, walang bawal mag-iwan ng inyong komento sa loobin patungkol sa mga isyo na ating nababanggit at nababanggit ni Maharlika sa ating pinag-uusapan para malaman po natin muli ang inyong mga opinion. Maraming salamat po at hanggang dito na lang mga kababayan.